Magandang araw, grade 9 Nara. Ayan, so meron akong quote dito na no man is an island. Ito ay nagpapatunay na sa buhay ay kailangan natin ng kasama o karamay. Ang konseptong ito ay hindi lamang akma sa tao kundi akma rin ito sa isang bansa. Ayan, ang ating paksang tatalakay sa araw na ito ay ang kalakalang panlabas. So, ang kalakalang panlabas ito ay tumutukoy sa palitan ng produkto at serbisyo ng mga bansa. At hindi matatagpuan ng isang bansa ang lahat ng kanyang pangangailangan sa kanyang bansa lamang. Kaya kailangan niya itong makipagkalakalan sa ibang bansa. Kalakalang panlabas, ito ay tumutukoy sa pakikipagkalakalan o pagbili at pagbibenta ng kalakal ng isang bansa sa ibang bansa. Ito ay nagaganap sapagkat walang bansa ang maaaring makatugon ng lahat ng kanyang pangangailangan ng walang tulong mula sa ibang bansa. Meron tayong dalawang uri ng kalakalang panlabas. Ito ay ang import at export. Meron ba kayong ideya kung ano ang pinagkaiba ng export at import? Tama, ang export ay ang pagluluwas o pagpapadala ng mga produkto at serbisyo sa ibang bansa. Ang import naman ay ang pag-angkat o pagbili ng mga kalakal mula sa ibang bansa. Sa madaling sabi, ang pagluluwas ay paglabas ng produkto ng Pilipinas sa ibang bansa, samantalang ang pag-angkat ay ang pagpasok ng mga produkto sa Pilipinas mula sa ibang bansa. Ang mga halimbawa na inaangkat ng Pilipinas mula sa ibang bansa ay langis at bigas. Ang sistema ng kalakalang panlabas ay hindi na bago, dahil bago pa dumating ang mga Espanyol, ang mga sinaunang Pilipino ay nakikipagpalitan na ng kalakal sa pamamagitan ng sistemang barter. Ang sistemang barter ay nagpapalitan ng paninda o produkto ang mga tao na hindi ginagamitan ng pera o salapi. Ayan, so meron naman tayong dalawang prinsipyo ng pakikipagkalakalan sa ibang bansa. Ito ay ang absolute advantage at comparative advantage. Dito muna tayo sa absolute advantage. Ang absolute advantage ay dapat magpakadalubhasa sa paglikha ng isang produkto na magdudulot sa kanila ng pinakamalaking kita dahil mas mura ang paggawa ng mga ito kumpara sa paglikha ng ibang bansa. Ang comparative advantage naman ay masasabi namang ang isang bansa ay may comparative advantage sa paggawa ng isang bagay o serbisyo kapag kaya niyang gawin ang produkto o serbisyo na mas efficient kumpara sa ibang uri ng produkto o serbisyo sa larangan ng kanyang paghahambing sa ibang bansa. Ayan, naiintindihan ba ang kalakalang panlabas na ating tinalakay ngayon? Ayan, mahusay. Dito na nagtatapos ang ating talakayin. Paalam, grade 9 Nara.